Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. June is coming and June is wedding month. Maraming nagpapakasal na couple sa buwan na ito. Ang tanong, ano ba dapat natin tandaan bago tayo lumagay sa tahimik? Alam nyo, may tatlong factor po na kailangan i-consider po natin. Una, yung emosyonal. Pangalawa, yung pinansyal. Pangatlo, yung tinatawag na mental. Ang pag-usapan muna natin is emotion. Emotionally prepared ka na ba? Ay nako, mahalaga na handa muna tayo sa ating emotional preparedness, no? Kasi alam nyo, sa totoo lang, pag tayo po'y kinasal, magbabago po ang ating priorities. Una, hindi na magulang ang iyong magiging priority, hindi na rin yung magiging kapatid, ito na ang magiging iyong asawa. Kaya nga, kilalanin po natin, hindi lang yung asawa mo, pati yung pamilya. Oo, syempre naman, makikisama ka rin paminsan-minsan. Kaya mahalaga na may pagkakaroon ng tinatawag ng tamang emotional preparedness bago mag-umpisa. At syempre naman, hindi mawawala pag kayo ay kinasal na nagkakaroon ng tinatawag na di pagkakaunawaan o conflict. Alam niyo ba kung paano niyo haharapin at lulutasin ang mga ganitong alitan, pagtatampo? At syempre naman, pag ito, hindi nyo naayos to, syempre, baka imbis na gumanda, lalo pang lumala. Una is emotional preparedness. Pangalawa, pag-usapan nyo din dapat ang pinansyal. Syempre, dapat pag-usapan nyo po, sino dapat talaga ang humawak ng pera? O, di ba? Si Mr. ba o si Mrs.? Sino ba magbabudget? Sino ba magde-decide? Kailangan po pag-usapan nyo itong mga bagay-bagay na ito. Hindi nyo lang pwedeng ibaliwala lang po ito. Siyempre, kailangan din pag-usapan nyo kung talagang kaya. Oo. Kaya nyo una, siyempre, gumastos sa inyong araw ng kasal. At siyempre, kaya nyo ba na matustusan ang inyong mga araw-araw at mga linggu-lingguhan na pangangailangan tulad ng upa, kuryente, di ba, pagbabayad ng supermarket, at siyempre, lahat ng mga kailangan kasi bubuo na kayo ng iyong pamilya. At pangatlo po, ang tinatawag nating mental preparedness also. Siyempre, check nyo, pag-uusapan nyo rin po ang inyong mga roles and responsibilities. Di ba? Bilang isang mag-asawa. At syempre, ang inyong mga layunin at aspirasyon sa buhay. At syempre naman, ilan magiging anak ninyo kung kayo ay mag-uumpisa ng pamilya? Kakayanin nyo ba? Ilang taon ang dapat ang spacing para nga mas mapagplanuhan ng mabuti? Kaya kung titignan po natin, ang pag-aasawa ay isang malaking hakbang at nangangailangan ng handa at matibay na pundasyon mentally, financially, at syempre emotionally. Sana naman nakatulong tong episode na ito, kaya bago po tayo lumagay sa tahimik o lumagay sa gulo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Mga residente sa paligid ng Canlaon nagsisilikas na kasunod ng pag-aalboroto ng bulkan. Ang sitwasyon doon, kukumustahin natin. Kasunod ng preventive suspension kay Mayor Alice Guo dahil sa pagkakasangkot niya sa Pogo, mga pulis ng Bamban Tarlac pinagsisibak na rin. Matapos magbigay ng paglilinaw sa umano'y panunutok ng baril ng ilang mga Pilipinong sundalo sa mga Chinese sa Ayungin Shoal, Philippine at US Marines nagkasa ng ensayo kontra sa mga nangangamkam umano ng teritoryo malapit sa Taiwan. Pero giit ng dalawang puwersa, wala silang gustong patamaan dyan. Isla sa Bohol, napapalibutan ng tubig pero mga residente roon walang mainom. Ano kaya ang dahilan? At heto pinag-uusapan, Coco Martin at Julia Montes spotted sa Espanya. Bakasyon nga ba ang pakay nila dyan? Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali,
Luzon, Visayas at Mindanao. Pinag-aaralan ng magdeklara ng state of calamity sa 5 barangay sa Canlaon City sa Negros Oriental dahil sa pagsabog ng bulkan. Higit 5,000 na rin ang apektadong mga pasahero dahil sa nakansilang mga flights dahil dito. Magbabalita si Gio Robles. Ito ang saktong kuha ng pagsabog ng Canlaon Volcano bandang alas 7 kagabi. Ayon sa PHIVOX, tumagal ng 6 na minuto ang explosive eruption ng Canlaon na nagdulot din ng malakas na pagyanig ng lupa. Tanaw sa malayong makapal na asupre o abo mula sa Canlaon na umabot sa 5,000 metro ang taas. Sinabayan pa ng kidlatang pagbuga ng abo ng Canlaon, kaya ganoon na lang ang takot ng mga residente sa paligid ng bulkan. Hello. Work fireworks, dili po. Bandang alas 8 kagabi nang itaas sa Alert Level 2 mula Level 1 ang status ng Canlaon dahil sa tumitinding pag-alburuto nito. Bunsod ito ng mataas na level ng tubig sa crater o bunganga ng bulkan na nagresulta ng phreatic eruption o pagsabog ng usok o steam. Umabot ng 10 kilometro ang layo ng ibinugang abo ng bulkan na napadpad hanggang sa La Carlota City. Nabalot naman ng abo ang barangay Cabagnaan sa La Castellana na isa sa mga bayan na kapaligid sa bulkan. Higit sa 200 residente na ang inilikas sa La Castellana simula kagabi. Basi magliligid kuno ng dagko nga bato. Ang ngabaw kami. Mahigpit nang ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng Canlaon. Naka-standby naman ang PLDT at SMART sakaling kailanganin ng kanilang tulong sa signal. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Sa tuwing umuulan, hindi pa rin daw nakakalimot ang mga taga-Provident Village sa Marikina nang lamunin noon ng baha ang kanilang lugar dahil sa bagyong Ondoy. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw magawang iwan ng mga residente roon ang kanilang mga ari-arian. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Isa ang Provident Village sa Marikina sa pinakamalalang tinatamaan ng baha sa oras tumaas ang level ng tubig sa ilog. Pero ang ibang residente ng Provident, wala raw balak umalis. Tabing ilog at nasa low-lying area, kaya naman pumapasok ang tubig dito sa oras na umapaw ang ilog Marikina. Sa kabila nito, wala raw balak umalis ang mga residenteng nakatira sa Riverside. Dito raw kasi nakatayo ang kanilang sariling bahay at nandito rin ang kanilang hanap buhay. Ay, hindi po pwede lumipat kasi unang-una, nandyan yung bahay, sarili mo yan. Tsaka nandito yung hanap buhay. Ano ba gusto mo? Lumipat ka na maghirap ka. Dito hindi naman araw-araw baha, tsaka pwede naman pagandaan yan. Ang ibang residente na dito na lumaki ang kanilang mga anak, pipiliin dito na lang manirahan. Tagal na nilang naninirahan at tahimik na pamumuhay dito, mas kampante sila sa kaligtasan ng kanilang mga pamilya. Kung sa ibang lugar pa raw kasi, hindi sila sigurado kung gaano kaligtas ang mga taong makihalubilo nila. Yung po mga nagtatrabaho ng panggabi, o hindi naman po maiwasan, minsan lumabas yung mga anak ko. Nakakasiguro kami makakauwi sila. Sa aking pagbisita nga dito, kapansin-pansin ang bagong gawang dike na may taas na umaabot sa 6.5 meters ang taas. Dagdag proteksyon ito kung sakaling tumaas at muling umapaw ang tubig ng ilog papasok ng Provident. Pero sana raw ay huwag na muling maulit ang mga nagdaang mga dilubyo sa lugar. Kung ano man po din yung ginawa ng ating government, siguro sana lagi na lang natin dalangin na huwag natin danasin ulit yung mga nakapas na nangyaring dilubyo. Sa ganitong panahon kung saan pabago-bago ang ating klima, mas mainam kung palagi tayong handa sa kung anumang dadating. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Kakadeklara lang ng tag-ulan pero matindi pa rin ang init. Ang dahilan daw, sabi ng Pag-asa, monsoon break. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Nito lang nakaraang linggo nang magpaulan ang bagyong Aghon. Yan din ang naging hudyat ng pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Yun nga lang, kapansin-pansing mainit at maalinsangan pa rin, lalo na sa tanghali. Sa katunayan, pumapalo ng 4 na po ang lugar sa bansa na nakapagtatala ng Danger Level Heat Index o higit 42 degrees Celsius. Kabilang na ang Metro Manila. Pero may paliwanag daw dyan ang Pag-asa. Nagkaroon tayo ng monsoon break, no? After kasi ni Typhoon Aghon, nagkaroon naman ng tropical depression dito sa gawing West Philippine Sea or sa South China Sea. Yung habagat na flow
ay dumugtong sa kanya and hindi siya umabot dito sa ating bansa. Dahil dyan, mas nangibabaw ang epekto ng easterlies. Ito ang weather system na may dalang mainit at maalinsangang hangin mula Pacific Ocean. Dagdag pa ng Pag-asa, base raw sa internal memorandum ng ahensya, sa tuwing nagtatag-ulan ay dapat humihinto na rin sa paglalabas ng heat index data ang Pag-asa. Sa ganitong panahon kasi dapat ay mababa na ang epekto ng init sa ating katawan. Pero iba raw ang nangyayari ngayon. Dapat kapag nag-onset na tayo ng rainy season, mag-stop na rin tayo na mag-issue ng heat index information. But given yung situation, na nagkaroon nga ng monsoon break and then mainit pa rin yung na-experience in some areas. Inaasahan namang 45 lugar sa bansa ang aabot sa danger level heat index ngayong araw. At magtutuloy-tuloy raw yan bago ang muling pagbabalik ng hanging habagat sa Huwebes o Biyernes. Habang tayo ay nagtitiis pa sa init, mainam na maging handa at alerto na rin tayo sa epekto ng tag-ulan. Lalo na't may nagbabadyang La Nina na sobra-sobrang ulan naman ang inaasahang mararanasan. Mobile journalist Francis Orsia po, hatid ang mukha ng balita. Nagbabala ang Commission on Election sa mga nagbabalak manggulo sa eleksyon sa Bangsamoro at ipapa-disqualify daw ng COMELEC ang mga kandidatong gagamit ng artificial intelligence sa kampanya. Magbabalita, Simon Gualvez. Ang problema natin, yung mga irregularidad labas ng makina, katulad ng vote buying, terrorism, katulad po ng violence. Alam naman natin, usong-uso po sa inyo. Ito ang diretsang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia sa harap ng mga kinatawan ng iba't ibang political parties sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kasabay ito ng ginawang pagtalakay sa magiging mga panuntunan sa pagpapatupad ng kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa Mayo ng susunod na taon. Oras sa may manggulo, hindi raw sila mangingiming ilagay sa COMELEC control ang buong rehiyon. Booking na rin namin ang mga nangyayari. Ililipat ang lugar ng botohan, ipipilit na ilipat dahil may rido doon sa kabila. Hindi makakaboto yung mga kababayan natin na naandito dahil hindi sila makapunta doon sa kabilang lugar. Ilalagay ang mismong botohan sa tabi ng bahay ni Mayor. Susunugin ang mga paaralan upang hindi doon makaboto. Yan na po yung nangyayari at paulit-ulit na nangyayari dyan, lalong-lalo na sa inyo sa Bangsamoro. Hindi po namin papayagan ang lahat ng yan. This is a warning. Do not test the patience and the limit of the patience of the Commission on Election. We will never hesitate to use the full powers of the COMELEC under the Constitution just to ensure that no lives are sacrificed. Bagay na suportado ng political party sa BARM. Kung sino man ang gustong manggugulo, we will not participate on that. Fraud, rigged, and all kinds of fraudulent is against Islam. Kasama sa required undertaking kapag naka-file ka ng petition for registration ay hindi ka mag-resort sa violence para ma-attain ang inyong mga objectives. Kasama rin sa magiging patakaran sa mangyayaring BARM elections ay ang pagbabawal sa turncoatism o paglilipat ng partido, anti-political dynasty at 30% representation ng kababaihan sa parliament. Nakatakda dapat ngayong June 7 ang deadline para sa pagpaparehistro ng mga political party na sasali sa parliamentary elections sa Bangsamoro Region. Pero dahil sa iisa pa lamang ang nakapagpaka-credit na mula sa mahigit 10 inaasahang partido politikal, nakatakdang i-extend ng COMELEC ang deadline hanggang sa katapusan ng buwan. Kasabay nito, sinabi ng COMELEC na pinag-aaralan na rin i-disqualify ang mga kandidato sa 2025 elections na gagamit ng artificial intelligence at deepfake sa kanilang campaign materials. Maging yung mga gumagamit pa rin daw ng ilang dekada ng larawan sa kanilang mga poster. Medyo nakatatanda ka na ngayon, tapos ang papakita mong picture dyan, pang college. Hindi na po siguro makatotohanan yon. Madami pong ganyan. Para po sa atin, magpakatotoo lang tayo dito sa kampanya. Alam naman po ng sambayanan kung sino iboboto, base sa kung sino ang nararamdaman at sa puso nila. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Ito ang good news. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay ng dagdag na budget sa mga guro pambili ng school supplies. Yun nga lang, sa susunod na taon pa nila yan matatanggap. Magbabalita si Maricel Halili. Kapos na nga ang kita, abunado pa. Yan ang madalas na reklamo ng mga public school teacher dahil sa kulang-kulang na school supply sa mga paaralan. Bilang tugon, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 11997 o ang Kabalikat sa Pagtuturo Act.
Sa ilalim ng batas na ito, magiging 10,000 piso na ang teaching allowance ng mga guro mula sa kasalukuyang 5,000 piso. They have willingly taken on the burden of having to spend their own money on classroom supplies to aid them in teaching. They embrace this wholeheartedly as their responsibility, as part of their duty as teachers, as part of their vocation. With the passage of this law, we are easing some of the burden that you carry each day. Pero sa susunod na taon pa nila ito makukuha kapag naipasa na ang 2025 General Appropriations Act. Exempted ito sa income tax dahil gagastusin din naman ito ng mga guro para sa teaching supplies. Teachers teach because they feel they have to teach and they want to teach. And that's why we must give them the support so that they are allowed to do precisely that. Kapansin-pansing absent ang kalihim ng Department of Education na si Vice President Sara Duterte. Pero present sa signing ceremony ang mga legislador na sumulat ng batas. Tagumpay sa mga teachers na talagang walang sawa for 13 years na nagkampanya, na naglabi, talagang gumawa ng iba't ibang mga creative na pamamaraan para mapansin itong ating panukalang batas na ito. So ito po ay sa inyo, you deserve it. Ako si Maricel Halili para sa 1PH. Susunod, pagdepensa sa teritoryo laban sa pananakop. Magkasamang sasanayin ng libo-libong sundalo ng US at Philippine Marines. Isla sa Bohol, napapalibutan ng tubig pero mga residente roon walang mainom. Ano kaya ang dahilan? Ang update sa Bulkang Kanlaon, aalamin natin mula mismo sa kanilang LGU. At matapos suspindihin si Mayor Alice Buo dahil sa pagkakasangkot sa Pogo, mga pulis ng Bamban Tarlac pinagsisibak. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Ipinababasura ng kampo ng road rage suspect sa EDSA Ayala ang kasong murder na isinampa laban sa kanya. Labag daw kasi ang pag-aresto sa kanya dahil walang warrant. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Gary De Leon. Mabilis pa sa alas 4 ang pagtakbo ng motorsiklong ito sa Barangay Poblasyon sa San Miguel, Bulacan. Hinahabol pala sila ng isang sasakyan mula sa convoy ni San Miguel Vice Mayor John Bong Alvarez. Bago kasi ito ay sinundan ng riding in tandem ang convoy ng Vice Alcalde mula sa bahay nito hanggang sa munisipyo. Nang makalapit daw ang dalawa sa convoy, idinikit nila ang isang granada sa gilid ng sasakyan. Pero nahulog ito at hindi sumabog. Yung granadang dala nila ay ididikit lang. Pagdikit sa sasakyan, sabay puputok. Parang yun ang ayon sa pagkakaalam ko. Nagkabulan daw ang bodyguard ni Alvarez at ang riding in tandem. Dito, muling naghagis ng granada pero hindi ulit sumabog. Ligtas na nakababa ng sasakyan si Vice Mayor Alvarez at pamilya nito. Agad daw nagsumbong sa San Miguel Police si Alvarez pero tila hindi raw interesado ang hepe ng San Miguel Police na imbestigahan ang reklamo. Nalulungkot po ako dahil pumunta po ako sa aking opisina, tumawag ako sa pulis at pinaalam ko. Umabot po ang alas 7 ng gabi, alas 12 po ng tanghali na mangyari. Wala man lang pong pulis na pumunta sa akin o nagtanong o nag-imbestiga patungkol doon sa pangyayari. Lalo pang nabahal si Alvarez dahil sa report na inilabas ni San Miguel Police Chief Lieutenant Colonel Avelino Protasio II na isang Jerome Manyaul ang nag-report na may naghagis ng granada sa Maharlika Highway at hindi tinukoy sa report ang convoy ng Vice Alcalde. Hindi po ba niya ako kilala kung sino ako? Bakit po ganyan ang ginawa niya sa akin? Arestado naman ang 36 anyos na rider na ito matapos mahulihan ng baril sa isang checkpoint sa A. Bonifacio Street sa QC. Kargado ng bala ang baril na nakatago pa sa compartment ng motorsiklo. Wala namang maipakitang dokumento ang rider sa hawak niyang baril. Nasa piskal na ang kasong murder na isinampa ng Philippine National Police laban kay Gerard Yu, ang motoristang bumaril sa family driver na si Aniceto Mateo Jr. sa Ayala Southbound Tunnel sa Makati noong hapon ng May 28. Nahuli siya ng mga pulis umaga ng May 29. Nahalugog din ng mga otoridad ang bahay ng suspect sa Pasig City
Pero wala pa man sa araw ng pagdinig, mariin nang tinututulan ng mga abogado ng naging pagkilos ng mga pulis. We are protesting, we are objecting, we are complaining to the illegal arrest and illegal search and seizure of the premises of the house of Mr. Yu during the incident of May 29, 9 o'clock a.m. Sa liham ng mga abogado, kina Interior Secretary Benor Avalos, PNP Chief Romel Marvil, Makati City Police Chief Edward Cutiyog at Makati City Prosecutor Dindo Venturanza. Nakasaad sa sulat na wala raw arrest ni search warrant laban kay Yu, ni wala nga raw law enforcer nang mangyari ang paghahalugog. Bagay na pinabulaan na ng mga pulis. Panay pulis nga ang nandun, panay intelligence operatives, investigators, nung time na yon sa area. Regarding sa sulat na yan, na-file na sa prosecutor's office yung kaso, gusto nila, di dyan mag-complain din sila. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Sinibak na sa pwesto ang lahat ng tauhan ng Bamban Municipal Police Station kasunod ng suspensyon ng Ombudsman kay Mayor Alice Guo at 2 iba pang opisyal ng kanilang LGU. Ayon sa Philippine National Police, nasa 50 tauhan ng Banban PNP ang pinalitan. Pero hindi kasama sa sinibak ang hepe nila na katatalaga lang matapos ang pangyayaring raid sa Pogo Hub doon. Sa mismong munisipyo ng Banban naman, napatigil sa trabaho ang mga empleyado nang mabalitaan ang desisyon ng Ombudsman. Hati ang opinyon nila sa pagsuspindi kay Mayor Guo. Pero ang kampo mismo ng alkalde nanindigang wala siyang kasalanan. Sa paniniwala namin, may karapatan din naman siya na malaman ng Office of the Ombudsman yung kanyang side. Sana kung makita ng Ombudsman yun, makita niya yung side namin at mailip yung mga suspension nila ng 3. Nasa alert level 2 pa rin sa Bulkang Canlaon matapos ang pinakahuli nitong pag-aalboroto. Para bigyan tayo ng update sa Canlaon Volcano, magkakasama natin si Maria Antonia Bornas, ang hepe ng PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ma'am, kamusta po yung monitoring natin sa Canlaon Volcano sa Magdamag? Patuloy pa rin po ba yung pag-aalboroto ng bulkan? Bali, sa nakalipas po ng mga oras, tumahimik na po ang Canlaon Volcano. Wala na po tayong na-record na pagbuga o pagputok ng bulkan. Matapos po ng pagputok nito ng 6:51 kagabi, ay nagpamalas lamang po ito ng degassing o yung sige-sige pong paglabas ng volcanic gas at steam o singaw na may kasama pong kaunting ash. Ito po ay humina na noong 8:20 ng umaga. Mula pa noon, hanggang kaninang alas 9 ng umaga, ay nakapagtala po tayo ng mahihina lamang naman po ng mga low-frequency volcanic earthquakes. A total of 81 low-frequency volcanic earthquakes. Itong uri na to ng mga lindol ay dulot po ng pagsirit o pagsingaw ng volcanic gas. Nasa pong consistent sa nakikita po nating tahimik na pagbuga ng volcanic gas ng bulkan sa kasalukuyan. Ma'am, kagabi ay itinaas po sa alert level 2, yung bulkan. Ano po ba ang ibig sabihin pag alert level 2? At base po sa monitoring, overnight, sabi nyo nga po, humina na. Ibababa na po ba o binaba na po ba ang alert level? Hindi po yun ganun, Maaari pong masindan ang pagputok na ito. Lalong-lalo na po na medyo malakas po yung pagputok kagabi, So, meron pong chances na masundan po ito. Ito po yung normal na ugali ng Canlaon. At pag nagkakaroon pa ito ng mga explosive eruptions, mas madalas po than not na multiple po iyan. Na nangyayari po yung mga events after a few days or a few hours. So nananatili po sa alert level 2. Pero ma'am, base po sa history nito pong Canlaon Volcano, tinitingnan niyo ho ba na magtutuloy-tuloy pa rin yung pag-aalboroto?
Okay. Ang ganito po kasi, in the past 15 years lamang po tayo nagkaroon ng high resolution na monitoring ng bulkan. Kaya po, hindi po natin makukumpara doon sa record ng monitoring dati. Hindi po sila comparable. Ang masasabi lamang po natin ay kung ikukumpara po natin ang pagsabog kagabi o pagputok kagabi sa mga descriptions ng mga nakalipas po na pagputok ng bulkan, mayroon na pong 43 eruptions ang Canlaon. 42 po doon, 42 ay kapareho po nung nangyari kagabi. Ngunit ang kapareho po nitong malakas na may nakita pong incandescence ay ang 1969 na pagputok mo. At kung ikukumpara po natin doon sa naging behavior ng pagputok na iyon, matapos po ng mga iba pa pong pagputok, ay tumahimik na rin po ang bulkan matapos yun. Hindi po na ibig sabihin nito na ganun po yung strictly susundan ng bulkan. Ngunit kung gagamit po tayo ng basihan sa kanyang past behavior, may chances po na ganun po ang mangyayari. Doon po sa history, ano po yung pinakagrabing pagsabog po ng bulkan? Isa lamang po ang natala na magmatic eruption ng Canlaon mula po nang nagumpisa ang record ng pagputok nito noong 1866. Ito po yung 1902 na eruption na lumikha po ng isang lava flow dito po sa southern flank ng bulkan. Ngunit kung titignan po natin ang geologic history ng bulkan, ito po yung kwento po ng kanyang pagputok batay po sa geology ng mga deposito ng bulkan, ay masasabi po natin na meron pong explosive eruption around more than 2,000 years ago na lumikha po ng malaking crater sa ibabaw po ng Canlaon edifice at nagsaboy po ng malawakang at mapanganib na mga pyroclastic density currents or pyroclastic flows dito po sa Negros Island. Kagabi po, may mga report po na mayroong sulfur smell at pag-ulan po ng abo. Nakumpirma niyo po ba ito? Opo. Tama po yun, yung ashfall po o yung pag-ulan ng abo ay nakumpirma po natin kagabi. Meron po tayong mga teams na umikot po ng bulkan at meron din po tayong mga kinausap na ating mga stakeholders sa paligid po ng bulkan. At confirmed naman po na meron po tayong ashfall sa mga bayan ng La Castellana at sa siyudad po ng Macarlota City at Bago City. Meron din pong sulfur smell na report sa mga bayan na ito. Kasama na rin po ang Canlaon City at sa mas malayo pa po yung mga bayan katulad po ng Murcia at Bacolod City. Sa Bacolod po, meron pong report na sulfur smell. And at this point po, nahinto na po ba yun? Opo. Nahinto naman na po yun. Dahil wala na pong nilalabas so far na malaking plume ang Canlaon. Bali, lumalabas po, ma'am, parang sa mga oras na ito, kumalma na kahit papano po yung bulkan. Tama po yan. Pero hindi po natin masisigurado na completely titigil na po ito. Kailangan po natin manmanan 24/7, oras-oras ang bulkan. Usually, gaano po katagal yan? Yung sabi nyo nga, magbabantay kasi hindi naman tayo basta magbababa ng alert level 2. Mga in a span of a week or weeks? Sa pagitan po ng alert level 2 and alert level 1, ang medyo sigurado po tayo ay at least 1 month na observation period. Siguro po, ano na lamang po ang mensahe natin, paalala po sa mga residente na malapit po dyan sa bulkan. Opo. So sa mga kababayan po natin, migrense, mangyari lamang po na iwasan natin ang pagpasok
sa 4-kilometer radius permanent danger zone dahil nandyan po ang mga panganib na dala ng biglang pagputok na wala pong taunang babala, wala pong warning. Maaari pong magdulot ito ng mga pyroclastic density current na nakakamatay at nakakasunog. Nandyan na rin po yung tinatawag na ballistic projectiles. Ito po yung mga iniitsang bato na bumabalik po ng lupa at ballistic o parang bala na lubang nakakamatay din. At nandyan na rin po ang mga lethal volcanic gases, no, na maaari pong insala po sa atin. Kaya po, kailangan po natin iwasan ang 4-kilometer permanent danger zone. Doon po sa mga pamayanan, sa labas po ng 4-kilometer permanent danger zone, at nasa loob po tayo ng mga hazard zones ng Canlaon Volcano, kailangan po ay meron na po tayong kahandaan sa maaring maging agarang paglikas na kakailanganin kung sakali po magkaroon po ng paglala ng kondisyon o kalagayan ng bulkan. Ganun na rin po sa mga LGU, kailangan po ay sinusuri natin ang ating kahandaan at ang positioning po ng ating mga resources para po sa maaaring kailangan gawing mas malawakang evacuation kung lalala lamang naman po ang kalagayan ng bulkan. At sa lahat po, mangyari lamang po na makipag-ugnayan po sa ating opisina kung tayo po ay nakakakita ng mga fake news tungkol po sa activity ng bulkan, at wag na po natin itong ipakalat dahil ito po ay bawas po sa, nakakadagdag po na sa ating trabaho at nakakabawas po dito po sa dapat na binibigay natin focus, attention at enerhiya sa pagkakalap at pag-aanalisa po ng scientific information para po sa ating safety. Marami pong salamat for the update. Maria Antonia Bornas ng PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Magandang tanghali po. Agad nagsagawa ng evacuation ng mga lokal na pamahalaan sa paligid ng Canlaon Volcano matapos ang pag-alboroto nito kagabi, kabilang ang Canlaon Negros Oriental. Para kumustahin ang sitwasyon ng mga residente, makakausap natin si Dr. Elmer Empiales, ang Public Information Officer ng Canlaon Negros Oriental. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Magandang tanghali po, ma'am. Gaano na po karaming residente sa paligid po ng Canlaon Volcano ang inilikas at ano-ano pong lugar ang apektado? Inilikas po namin mga constituents namin 156 na po sila. And 3 barangay po ang na-involve, yung Barangay Pula, Binuthangan at saka Masulog. But yung ibang pong mga nag-evacuate ay nagpunta rin po sa mga relatives nila kasi may mga relatives din po sila dito. So yung iba hindi na napunta doon sa evacuation center namin. But yung nasa evacuation center po is 156 na po. Ilan po ulit, sir, Doc? 156. 156 individuals or families po ito? Individuals po, tapos 47 families. 47 households. Opo. And so far, ay ano na pong mga naipaabot na tulong po sa ating mga evacuees at ano po yung pangunahing pangangailangan nila sa ngayon? For now po, nabigyan na po natin sila ng pagkain, clean water, at saka tawag dito, mga protective equipment, like face mask. Mm-hmm. Paano po tinitiyak ng otoridad na walang residente pong maiiwan o babalik dito nga po sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone? So, mayroon po tayong safety officer, yung ating police, at saka andito rin po ang armed forces. Andito po si General Estralin, so nag-coordinate din sila to secure the properties and livestock po doon ng mga evacuees. Kasi yung iba kasi, hesitant na umalis ng bahay nila kasi may mga livestock nila at saka yung mga property nila, tatakot sila na iiwan nila baka daw may losing. Mm-hmm. So, yung DA naman natin po, meron tayong designated na area na kung saan nilalagay yung livestock nila kasi magpuprovide din tayo ng pagkain po. Okay. Sa livestock nila. That's good to know. So, ngayon po, may mga naiwan, papayagang bumalik, pero bibigyan po ng assistance para agad na makuha yung kanilang mga alagang hayop. Yes po, yes po. Ganon po yung action natin.
Panghuli na lamang po, paalala muli sa mga residente sa paligid po ng Canlaon Volcano. Inikayat ko po yung mga relatives din ng mga pamilya na nasa paanan ng bulkan na to convince their families na bumaba po na until na may advisory na pwede safe na po doon. Kasi ang inaantay din natin po is advisory ng PhilBook. Kasi doon tayo mag-base ng action plan din natin. Kung kailan po sila pwedeng bumalik na. At sabi nga po kanina, kakakausap lamang po namin na ang monitoring daw po dyan ay abot ng hanggang 1 buwan. Ganun po ba? So, most likely, depende lang po sa development ng unrest ng Canlaon. So, ganun po, dapat mag-prepare kami at least for a month. Yes, opo. Alright, marami pong salamat. Dr. Elmer Empiales, City Health Officer ng Canlaon Negros Oriental. Walang maayos na pagkukunan ng inuming tubig at nauubos na lamang dagat. Yan ang reklamo ng mga residente sa Pamilacan Island sa Bohol, kaya nagpapasaklolo na sila sa pamahalaan. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Live na magbabalita mula sa Bohol. Dale? Maingod to Cheryl, nagpapasaklolo na nga sa pamahalaan ng mga residente sa Pamilacan Island sa Bohol dahil sa kaliwat ka ng problema ang dinaranas ng mga pamilya doon. Una na dyan, ang mainom na tubig na noon Abril pa nila problema. Nasira kasi ang desalination water system ng kanilang barangay. Ayon kay Barangay Captain Crispo Valeroso, hanggang ngayon ay wala pa rin nabibiling piyesa para maayos ang desalination equipment ng isla dahil wala pang pondong inilalaan ng munisipyo ng Baclayon. Kaya para may mainom, ay papabili sila ng tubig sa 60 pesos per gallon ng tubig sa mainland Bohol. Nagtipi ang presyo. Hindi naman pwedeng mainom ang mga balon sa isla dahil maalat na ito. Bukod dito, problemado rin ang mga mangingisda sa isla sa panguhuli ng isda. Hirap kasi silang bantayan ang mga kanilang karagatan mula sa mga illegal commercial fishers na umuubos sa mga isda at iba pang lamang dagat. Hindi tuloy maiwasang mangamba ang ilang residente na baka mawalan din ng turista sa isla kapag naubos na ang lamang dagat. May reports din na may mga dolphin at manta ray na naipit sa mga lambat ng mga commercial fishers na hindi dapat huli. Narito ang pahayag ng isang residente na nakausap namin. Yan ang hindi namin gusto. Sana matulungan yung island sana. Yung mga commercial, mostly is the commercial fishing. Commercial fishing, a big commercial fishing na papasok dito sa isla. So minsan yan, papasok yan during night time. So walang ilaw. Pero sa kabila ng mga problema, masagda pa rin naman ang turismo doon sa Pamilacan at dinadayo pa rin ng mga panyagang turista dahil sa magagandang coral garden na sikat na diving at snorkeling destination dito. Sinusubukan naman natin hingan ng pahayag ang lokal na pamahalaan dito tungkol sa hinaing ng mga residente pero wala pa silang sagot. Mao ka na ang balitang dako, parang adlaw, nunukad din sa Bohol. Balik sa'yo, Sharon. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Magandang tanghali mga kapatid. Pasok sa 50 best pork dishes ng Taste Atlas ang ilang putahing Pinoy. Kabilang dyan ang sisig, lechon at inihaw na liampo. Kung kayong tatanungin, anong paborito niyong luto sa pork o baboy? Samahan niyo ako at pagtatanong tayo. Dito. Ano po, sinigang. Oh, bakit yun? Ano siya, ay sabaw. Sarap. Adobo, ganyan, sinigang. Bakit yun? Yung sinigang may sabaw. Masarap. Sinigang. Masarap eh. Meron naman adobo, yung kumba. Ano po, adobo po. Bakit adobo? Gusto ko po kasi masarap po pag adobo. Inihaw po. Bakit inihaw? Malasa siya. Basta malinamnam sir. Sinigang, may sabaw. Bakit yun? Siyempre masarap yun. May sabaw. Ako ang inyong haninong bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
Susunod, aktor na si Patrick Garcia proud sa paghataw ng anak bilang backup dancer sa concert ng K-pop superstar na si IU. At pambato ng Pilipinas sa Miss Charm International na si Krishna Gravides umatras sa kompetisyon. Bakit kaya? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Isang bagong video ang pinapakalat ng China para akusahan ng panunutok ng baril ang mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari ang insidente sa airdrop mission sa barko noong May 19. Pagkahulog ng supply, nilapitan ng mga naka-rubber boat na tauhan ng China Coast Guard ang barko. Kinuna nila ng video ang mga naalertong Pilipinong sundalo, saka pinalabas na tinutukan daw sila ng baril. Ayon pa sa di nagpakilalang opisyal ng militar, sa pahayagan ng Inquirer, inagaw din daw ng China ang hinulog na supply, saka itinapon ang mga pagkain sa dagat. Hinarang din umano ng mga Chinese ang medical evacuation sa isang sundalong may sakit. Hindi pa naglalabas ng formal na pahayag dito ang Armed Forces of the Philippines. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, una nang nagbabala na pwedeng mauwi sa gyera kung may mamatay na Pilipino sa dagat dahil sa tensyon. The Filipino citizen is killed by a willful act. That is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. We would have crossed the Rubicon, certainly crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. Umarangkada na ang pinakamalaking military drill ng Pilipinas at US Marines. Pero paglilinaw ng mga otoridad, walang kinalaman ang pagsasanay ng mga sundalo sa sigalot sa West Philippine Sea. Magbabalita si Brian Castillo. Mula sa lupa, dagat hanggang sa himpapawid, muling masusubok ang kasanayan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa pagdepensa ng teritoryo. Yan ay sa pag-arangkada ng taunang pagsasanay ng Philippine at US Marine Corps, ang Marine Aviation Support Activity o MASA 2024. Philippine and American Marines and service members will be working side by side, advancing our aviation capabilities together to enable coastal defense, enhance air and maritime domain awareness, and to increase our integrated air and missile defense capabilities. Goal actually is for us to be able to put a capability that can support and defend our territory. Mahigit 3,000 sundalo ang kalahok sa tinuturing na pinakamalaking military drill para sa ating Marine Corps. Nakatuon ang pagsasanay sa paggamit ng aviation support o ang pakikibahagi ng pwersang panghimpapawid sa mga operasyon ng militar sa lupa at karagatan. Hindi ro kasi may kakailang isa sa mga pinakamahirap pero pinakakinakailangan ding parte ng military operations ang pagpapalipad ng air assets bilang suporta. To understand what's in the air, to better control aviation assets as well. It's not just the jet, the F-35 or the F-850 that's flying, that looks great, but it's all the support that goes behind that really is what we'll work on, I think. Tulad ng sa Balikatan exercise noong Abril, muling gaganapin sa Ilocos Norte ang itatampok na Littoral Live Fire Exercise. Dito ibibida ang mga modernong kagamitan ng Philippine at US Marines kung saan magkasamang dedepensahan ang baybay ng Pilipinas mula sa kunwari kalaban mula sa karagatan. Bagamat aviation support ang tema ng pagsasanay, wala pang air assets ng Philippine Marines, kaya manggagaling sa Philippine Air Force ang mga gagamiting aircraft. This exercise is all about our desire to be ready at all times as a Filipino nation. Bagaman may mga pagsasanay din sa Metro Manila, Cavite at Palawan, karamihan sa mga main events ay gaganapin sa Northern Luzon, partikular na sa Ilocos Norte at Batanes. Pinakamalapit ang mga ito sa Taiwan, kung saan nananatili ang tensyon dahil sa bantang pagkubkob ng China. Pero muling paglilinaw ng Philippine at US Marines, walang kinalaman ng MASA sa anumang sigalot sa rehiyon. We defined our territorial defense, and so we consider the one in the north is also vulnerable because of
it is considered international passage. It is considered a terrain that has historical footnotes during the previous conflicts we experienced. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang nagkumpirma na dadalo sa Peace Summit sa Switzerland si Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa pagbisita at pakikipagkita kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kahapon, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naniniwala siyang magkaparehas ang pinagdaraanan ng kanyang bansa at ng Russia sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. I think that there are a lot of similar things and a lot of challenges. That's why we spoke with the president that now we need unity, because if Ukraine fallen down, if Russia will occupy us totally, this war, we will see this war in other continents. And it can be in your direction, in your region. And it's a big tragedy, a lot of casualties. Kailangan daw ang unity na ito para magsilbing mensahe, hindi lamang sa Russia, kundi sa iba pang mga bansang nangangamkam ng teritoryo. And it was very important directly to invite the president, directly to speak with him about the details, what's going on the battlefield, what Russia brought with this war to our land, all this crisis, what they think about. And of course, for us it's very important not to give Russia possibility to influence on Asia, very important region, very important voice of Philippines. Matapos ang pulong kay PBBM, kaagad umalis ng bansa ang Ukrainian leader. Baon niya ang kumpirmasyong dadalo si Pangulong Marcos sa Peace Summit na gaganapin sa Switzerland ngayong buwan at ang napipintong pagpapadala ng Pilipinas ng mental health workers na makatutulong sa Ukrainian soldiers at defenders. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Ayan na guys, ito na inabangan ng mga kapatid natin na talagang sinasabi nga nila no, na gusto nila mapanood ngayong Hunyo at pangako nga natin, kasama natin yung cast ng Pajak Princess, ang pinakabagong show sa TV5. Handa, Miles Ocampo, of course, Jameson Blake, Joa Constanza, in the house. At syempre, shoutout lang sa Inquirer at sa Philippine Star. Nakat natin yung interview para dito. Magkakain daw talaga sila para sa inyo guys. Syempre, mag-e-ere na Miles finally. Ito, Blood, Sweat, and Tears. Ano na yung mga na-film natin so far? At ano yung aabangan natin opening salvo ni Princess? Ang dami na niyang pinagdaanan. Dami na. Oo. Marami ng pawis at dugo. Pero ilang weeks na rin yung na-shoot namin. Excited kami na i-ire na tong show na to. Gusto ko yung ire is the term, diba? So, lutong-luto na. 9 months na siya, kumbaga. Parang full cycle, baby na siya. Na ready nang ipakilala sa mundo. Pero for you two, how has the chemistry been with Miles? I know, Jameson, you've worked with Miles already, but ikaw, Joa, kumusta? Sobrang saya naman kasi with Miles, it's easy every time working with her, especially pag dating sa mga kilig scenes and stuff. Sobrang professional namin lahat. So, excited ako ipakita sa mga tao kung anong na-shoot na namin at kaya namin ipakita sa. Kamusta yung set niyo? Balita ko, nagpa-burger si Miles, ha? Oo naman, ito ba? Ito pa ba? Ano yung mood on set? Ano yung mga trip niyo off-cam? Yung mga lagi niyong ginagawa? Siguro kulitan lang, gano'n. Tapos kwentuhan sa in-between takes, gano'n. Just trying to lighten up the atmosphere sa set. Yeah. Siyempre happy set lagi, so we can do our work better and make it more fun. Wait, bago ko makalimutan, si Jameson pala may pa-body reveal nung ano. Sila naman yun! Ganun si Joa. Nashock kami! May tinatago ka pa. Anong pinaghahandaan mo? Paano? Swerte! Oo, ano nangyari? Well, that's for our campaign. For a healthier lifestyle. I think, sabi nga rin, di ba, may papakita rin daw natin dito. Oh my God! Baka makita sa show. Oo.
No, pero ready kayo. Ready na. Okay lang, tanghali, pandesal, pwede rin naman, di ba? Pang lunch. Wait lang. Pero ito na, pabalik tayo kay Princess. Nagulat ako kasi parang reverse fairy tale pala yung nangyari kay Princess. Tama ba? So, konting pahapyaw lang. You started off na well-off o may kaya sa sitcom na ito. And then what happened? Na-scam ang aking tatay. Na-scam yung pamilya ko. So, parang simula bata si Princess hanggang ngayon, nire-redeem niya yung sarili niya at yung pamilya niya. So, doon iikot yung story kung paano ba pagkakatiwalaan si Princess at the same time, paano si Princess magtitiwala sa mga tao. Wow. So, may trust issues. Yes. Pero nakita ko parang yung mindset ni Princess yung nagdala din. No? Sa series na to. Is Princess a positive person? Ano siya? Oo, parang kahit anong problema ang ihain mo kay Princess, lalabanan yan, basta padjak lang. Yun yung lagi niyang mindset. Padjak on! Oo, padjak lang. Kasi sa bawat naman natin, biyahin natin, may mga lubak, may mga kung ano tayong madadaanan. As long as umaandar ka lang, padjak ka lang ng padjak, tuloy ang buhay. Ay! Best yun! Sabi sa Media Con yun dahil naka-live po tayo ng 1 p.m. sa TV5 socials. At syempre, kailan na mapapanood ang Padjak Princess? Yes, so June 10 na guys, hope you guys can support our show. I'm sure na we did our best to make these scenes something for you to watch pag gising sa umaga. So, right. June 10 na. Oh, Joel, dagdagan mo daw. Abangan nyo at sana po sa dito. And Princess? 11:15 bago po yan mag-keep Bulagara every Monday to Friday. So, abangan niyo po ang pag-ikot ng buhay ni Princess at kung team Miko ba siya o team Wes. I love it! Congratulations, guys. Pero syempre, hindi na nagtatapos sa ating mga showbiz stories. Ito yung mga iba pa. Watch this. Spotted sina Coco Martin at Julia Montes sa kanilang Spain trip. Ibinahagi yan ng businesswoman na si Pinky Tobiano sa mga photo nila sa lounge at sa airplano. Bumiyahe ang dalawa dahil nalalapit nang magsimula ang taping ng new drama series sa pagbibidahan ni Julia. Napapanood naman si Coco sa TV5 Primetime sa kanyang hit serye na FPJ's Batang Quiapo. Marami ang nanghinaya sa pag-resign ni Miss Charm 2024 Krishna Gravides. Sinabi ng Baguio Beauty na hindi na siya sasali pa sa Charm International sa Vietnam. Nagpapasalamat naman si Krishna sa suporta ng kanyang fans at maging sa Miss Universe Philippines na siyang may hawak noon. Pero until now, hindi pa sumasabak sa kanyang international pageant. Kapansin-pansin ang sinabi ng beauty queen na she will embark on a new chapter. At yun na nga, kasama na pala si Krishna sa mga kandidata ng Miss World 2024 bilang kinatawan ng Baguio City. Proud daddy naman si Patrick Garcia sa kanyang daughter na si Michelle Celeste. Kasama kasi ang kanyang anak sa mga nag-backup dancer sa K-pop superstar na si IU. Sinabi nga ng aktor na simula pa lang ito ng journey ng kanyang 11-year-old daughter. Uploaded sa Instagram ni Patrick ang paghataw ng kanyang anak. Alright, guys, abangan ng Padjak Princess sa Pupo Channel din po. Kasama natin mga boss at yung mga boss na state na. Ilaw naman kayo. Kalmado lang, di ba? Ayan, 1 p.m. naka-live din po tayo sa mga socials ng Kapatid Network. See you guys there. Yan muna later sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.